Sa presidente mismo, nung sabi niya, tinawagan doon yung NBI director na lumabas daw yung mga NBI sa loob ng Senate. Ang sagot naman ng NBI director, walang NBI doon sa loob ng Senate. Pero nung tinanong at pinagsalita nila yung tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro, anong sabi niya? Nagpaputok lang yung NBI dahil pinaputokan sila ng Sergeant Arms ng Senate. So nakikita natin kung gaano kagulo yung administrasyon. Sila mismo, hindi sila makapag-usap ng maayos. At saka, ngayon lang nangyari sa ating bansa na nagkaroon ng barilan at putukan sa loob ng Senate mismo. At kanina, nagrally din yung mga bangsamuro doon sa harap ng BARM. Ang dami nila doon para ipanawag ang Bongbong Marcos na ibalik yung dating Chief Minister na si Haji Murad dahil ayaw nila yung pamumuno ng inappointee Bongbong Marcos na yun na si Makakwa. So ngayon mga kababayan, hindi lang yung BARM ang nagugulo, kung hindi ang buong bansa natin sa Pilipinas ang nagkakagulo dahil sa administrasyong ito. Pero sir, marami nagsasabi at ang nangyaring tension na yun para daw hindi makapasok itong o hindi matuloy ang impeachment ng VP Sara? Hindi yun ginawa ng Duterte Alliance para hindi matuloy ang impeachment. Kasi unang-una sa lahat, mas marami pa rin yung majority kaysa sa minority. So hindi pa rin uubra yung impeachment dahil nakikita natin wala namang matibay na ebidensya para ma-impeach ang pangalawang presidente natin. At ang pinaglalaban ng mga kalibang ito ay ang accountability, dapat siguro ay imbestigahan din at impeach din yung mga gumagamit ng confidential funds at iba pang mga ahensya ng gobyerno na napakaraming kinurakot at kinakaw. Hindi lang ang mga Duterte, pero ang napapansin namin, bakit pag-usaping Duterte napakabilis ng administrasyon. Pero pag iba o kasalukuyang korupsyon ang pinag-usapan, bakit napakabagal ng proseso? So saan doon ang accountability doon? Saan doon ang due process? Unang-una sa lahat mga kababayan, kung merong kaso ang isang political official dito sa ating bansa, dapat dumaan muna siya sa paglilitis sa ating korte. Pag napatunayan sa ating korte na meron siyang kaso, ang Supreme Court ang magdesisyon kung ito bang nagkasalang Pilipino o isang political official ay kailangan dalhin sa International Criminal Court. Pero ang ginawa ng administrasyon, kinuha ang isang politiko at agarang dinala sa ICC nang walang paglilitis sa ating korte. So mali po yun sa suklam po yun o kabubuhan yun sa jurisdiction ng ICC. Mali po yung ginawa na yun kapatid, okay? Pero ngayon sir, ngayon yata papalitan ng SP, Senate President na si Alan Peter Cayetano. Malalaman ho natin yan sir kung magpupulita po sila ulit, pero mas lamang pa rin yung Duterte Alliance kaysa sa kanila. Kasi unang-una nung bumoto, 9 lang sila, di ba? Kaya napalitan yung Senate President at 13 yung bumoto naman sa kay Peter Cayetano. Kaya kung magkakaroon ulit ang kulita, hindi natin malalaman kung merong babaliktad, pero mas lamang pa rin yung majority ngayon sila Cayetano kung magkaroon man ng kulang kung wala si Bato de la Rosa. Lamang pa rin sila, 12 pa rin sila. Hindi kaya dahil nangyayari ito, wag lang mabuksan ng usapin sa flood control? Actually, hindi natin alam. Kasi ngayon natakpan na ho yung usapin sa flood control. Dahil ang ginagawa ng administrasyon ngayon ay nagbibigay sila ng kung ano-anong issue para pagtakpan yung totoong nangyayari sa ating bansa. Anong mensahe niyo ngayon, sir? Ang mensahe lang natin sa mga Pilipino, sana magising tayo at huwag tayong magbingi-bingi at magbulag-bulagan sa nangyayari sa ating bansa. So yun po, maraming salamat. Okay, thank you sir. Thank you sir. So, ito po yung ganap. Baka talaga buboy. So, nandito ang ating mga pulisan to prevent maiwasan ng gulo. Dahil may mga katunog. So, ito yung ganap po sa Senate of the Philippines. And pakita ko lang na ayan, madaming mga kapulisan na nakaharap po dito. Simula dito sa harap po natin hanggang doon sa kabilang side. So, sarado itong kaliwang side po natin. Mismong harap po ng Senate of the Philippines. So, may mga ugong-ugong na tatangkain na papalitan ang Senate President, pero mukhang hindi magtatagumpay, no? Kasi mukhang kakampi si Senator Zubiri sa majority based sa mga nakalap kong informasyon sa balita. So mamaya malalaman pa natin yung ibang informasyon kung makapalitan po. Pero based sa mga nakalap ko rin,
mukhang kung usapang impeachment ay medyo tatagilid, no? Mukhang hindi kakayanin nila na ma-impeach si VP Sara dahil nga marami ang majority at mukhang hindi rin mapapalitan ng Senate President. At ayun yung napakalaking napakalaking tulong sa magaganap kung kung ma-impeach si VP Sara or hindi. Dahil actually yung naiambag po ni Senator Bato nung nakaraan, ito na yon yung epekto, napalitan yung Senate President. So nagawa na ni Senator Bato yung mission niya, no. So malaman na lang natin yung mga tayo mainit. Dito open naman yung kalsada papuntang MOA. Ang sarado po yung mismong harap ng Senate of the Philippines papuntang GSIS. So mamaya nandito yung mga pro Duterte naman. So ngayong oras ay magti-3, mga anti Duterte naman po yun nandito. Pero mamaya cover natin yung mga pro Duterte. Nandito lang naman ang ating mga kapulisan para may iwasan po yung gulo ng dalawang panig po ng pro at anti. Bilib din ako sa mga ating mga kapulisan, no? Kahit mainit po ay naka-stand sila dyan sa harap. Actually doon sa pinakaharap ay mainit, nakatayo. Hindi tanaw dito pero doon sa gitna wala kasing walang masyadong harang. So bilib ako sa umulan umaraw ay nandito ating pulisan nakatayo para maiwasan yung gulo. Ito actually nandito rin po yung mga producer. Kalin sa hek! Kalin! Bato! 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 Corner! Lumabas na ako! Init! Ito, hindi dito si Bato. Ayun o. Bato! Bato! Hinahanap ka. Mamaya na ako. Tahinga muna ako rito. Ulihin to si Bato. Si Trillianos gusto ko sa kanyang matibag. Saka si Crispin. Ayun si Bato oh. Crispin Remulla. Hanap kayo ng hanap kay Bato. Hindi dito si Bato sa gilid. Papahinga muna ako. Mamaya laban natin. Papahinga lang naman pala.